The Bible says, "And he spake this parable unto certain which trusted in themselves, that they were righteous, and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee, and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted." So dito sa ating mensahe, sa ating parable ng Panginoon, ay pinakita niya sa atin ang Pharisee mentality, ang mentalidad ng isang Pariseo. Minsan madali tayong mag-akusa na isang Pharisee ka pala eh. Meron ka palang Pharisaic attitude. Pero hindi natin naintindihan, ano ba yun? Ano ba ang pinahayag ng Panginoon dito? No? Ito ay isang storya sapagkat mayroon tayong mga tao, importante rin to sa atin sa church. Dahil dito sa atin, minsan, hindi natin ma-avoid na magkaroon ng Pharisee mentality. Lalo na yung nandito lagi. Diba? We will say to ourselves, ako nandito lagi, what about them? So, sometimes we despise or we look down on others who are always absent, not knowing their reasons, kung ano man ang reason nila. Whether justly or unjustly, God knows, and it is God who is the judge. Kung tayo po ay nandito lagi, blessing yan sa atin, purihin ng Panginoon, and magbigay tayo ng papuri sa Diyos, nang binigyan tayo ng ganyang pagkakataon. Ngayon, sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa iyong faithfulness, minsan, yun din, napupunta ka rin doon sa Pharisee mentality. Kasi yung Pharisee mentality, hindi naman niya inako yung kanyang achievement. Sabi niya, I thank God. Salamat sa iyo, Panginoon. Andito lagi ako sa templo. Diba? Minsan, sasabihin natin sa sarili natin, thank Lord, andito lagi ako sa church. Di ba? Parang, pagka hindi mo alam ano yung binigay ng Panginoon ng emphasis na mali, at bakit mali yun, mapupunta ka doon sa Pharisee mentality. Okay. So, let's explore. The nature of the story, it is a parable. Ibig sabihin, di totoong mga tao to yung in-explain niya. Maaring merong ganon, maaring merong isang Pharisee na ganun talaga ang ginawa o ganun talaga ang nangyari. Pero sa kwento ng Panginoon, He is not referring to somebody who is, to some event na kung saan nangyari talaga to. Parable eh. So it represents something. It could represent us, Baptists. It could represent a pastor, a deacon, a member, or an unsaved person, like a Pharisee. He went home not justified. Ibig sabihin, unsaved. Okay? So the nature of the story is a parable, and the target of the story, sinabi na rin. Bakit gumawa ang parable? Bakit binigkas ng Panginoon ang parable na ito? It is for those who say, trusted in themselves. Yeah? He spake this parable unto certain. Certain, ibig sabihin, hindi lang men, women din.
sa kanila, sino man sila. So parang blind item, ano? Patama. Ito ay patama sa inyo. Sa kanila. Tamaan, bato-bato sa langit. Parang ganon. Certain. Kasi pwede yung sabihin na, this parable is spake unto men or certain men. Pero sinabi lang, certain. Ibig sabihin, men and women. Hindi porket di ka Pharisee, babae ka kasi, hindi ganito attitude mo. Maaring mga babae ay meron din ganitong attitude. Parang pariseya. Pariseya, no? Kasi babae eh. Pag lalaki, pariseyo. Pag babae, pariseya. Ay, pariseya ka pala eh. Okay. So, ano bang attitude ito? Trusted in themselves that they were righteous and despised others. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili na sila ay malaki na ang nagawa para sa kaharian ng Diyos. At sila ay nakaka-comply. Compliant sila. Kung ano man ang utos na sinasabi ng Panginoon, complied. Check. No? Sabi nga dati ni Brother Stephen, nung bata pa siya, ex ka. Ex ka sa akin. Ibig sabihin, hindi tayo friend. Yan. Umiiwas kami, ma-ex kami. Kailangan check kami. No? So, ang Panginoon, sa Pharisee mentality, ay iniisip nitong tao na ito na lahat ng dapat check sa harap ng Diyos, check siya. Hindi siya ex. So, they trusted in themselves that they were righteous. And they despised. Ito pa yung isang aspeto ng Pharisee mentality. He or she despised others because she or he thinks they're not checking. They're ex. They are not crossing the I, not crossing the T, and not dotting the I's properly. Hindi nakaka-comply. Yan. So, ito po ang Pharisee mentality. At ang sabi rito, the Pharisee prayed. So, ano yung prayer ng Pharisee? Habang siya ay nakatayo, he was so proud of himself. Minsan, minsan tinuturo natin yan sa mga anak natin, di ba? I'm so proud of you! Tapos, nagulat ako si Aisa, sino yun? Yung magaling kumanta? Na naging lesbian? Hindi, si Charis. Si Charis. Nung kumanta siya, I think kay Oprah, what can you say? Now you are here in America. We brought you here to hear you sing. What can you say? Oh, I'm so proud of myself. Sino nagturo sa kanya nun? Di yung mga dispalinghado rin na mga tao na hindi alam ang Pharisee mentality. No, don't say that kind of a phrase. And don't teach that to your kids. I'm so proud of you. No? Kasi it will become in the heart. Think of some other words. The Lord has blessed you. Anak. Pwede ba yon? Better ba yon? Di ba? The Lord has blessed you. I hope that God will use you for His glory and honor. Instead of, oh, I'm so proud of you. You have achieved this kind of a level of your voice. Pwede ka na sa tawag ng tanggalan. So, binaprop up mo yung anak mo para maging hambog. Para maging
Isine-set up mo siya para maging isang mataas ang tingin sa sarili niya. Alam nyo, dalawang experience ko niyan. Yung isa, yung kaklase ko sa MTI, sa Taguig, TUP. She was so proud of herself. She was a valedictorian in Mindoro. And the parents were expecting so much from her. At noong graduation na namin, hindi siya nakagraduate kasi meron siyang back subject. Punta siya sa 17th floor ng tenement, tumalon. Una paa. Yung tuhod niya pumunta dito. At 2 linggo siyang ganun ang sitwasyon, masakit ang katawan. Pangalawang problema niya, no, ay binrake siya ng boyfriend niya. Kaya, nung namatay na siya, ayon doon sa mga kaklase ko, kasi hindi ko nasubaybayan yung buhay niya, ayon sa mga kaklase ko, doon sa, ano yun, yung kotse, na, funeral car, di ba, may tumutugtog doon, di ba? Ang tugtog, love hurts. Yan. Love. Paulit-ulit hanggang makarating. No? Love hurts. No? So, sipin mo yun, ano? To be so depressed because you're so proud of yourself, pagkatapos bumagsak ka sa isang MTI lang, di mo pa napasahan. No? Tapos yung isa naman, Mindoro rin yata yun eh, no? Delikado ang mga Mindoro, no? Taga Mindoro nga, tama. No? Honor din. At siya ay so proud of himself. He was an electrical engineer. Natanggap siya. Pagdating doon, lahat ng hinahawakan niyang makina, sumasabog. Gagawa. Ayan, on! Boom! Pira. Wala siyang masolve. Sabog lahat yung makina. Bira. So, imbis na sumusweldo siya, nagbabayad. Aba, bumula yung bibig. Katapos sabi doon sa kamag-anak, kulungin mo nga yan dyan at baka kung anong gawin yan. Kasi kung ano-ano sinasabi eh. Sabi, kamusta ka na? Bakit uma-attend kasi sa gawain eh? Kamusta? Pastor, mga kasama ko sa bahay, inaano ako eh. Aso daw ako. Sabi ko doon sa mga kasama sa bahay, ba't sino sa inyo tumatawag dito na aso siya? Wala po. Ini-imagine lang niya yun. Hindi, pinakulong ko. Mamaya, punta sa 2nd floor, tumalon din. Taga Mindoro. So, pinauwi. No? Sabi ko kay Juraid. Sabi ko kay Muhammad. Ahmad, pauwi mo na yan. Pag namatayan dito, pananagot ka. So, yun. Pagdating doon, nagka-girlfriend, nagka-asawa, tumino naman. So, happy ending. Yung isa, tumalon, 17th floor, hindi na na-repair. No. So, yan yung, yung you're so proud of yourself. Yung Pharisee mentality ay nag-umpisa sa ganyan. No? So, he was thanking God. Sabi niya, the Pharisee stood and said, God, I thank thee that I am not as other men are. Hindi ako kagaya ng iba. Panginoon, salamat po, Panginoon, hindi ako kagaya ng ibang tao. Yan ang isang tao na he trusted in himself. So what kind of prayer is that? Nag-iisip siya na malaki na yung achievement niya sa sarili niya, sa kingdom of God. Diba?
Sa sobrang, minsan, ang mentality natin, it's a rat race. No? Parang karera lagi. Lalo na sa mga school, may mga estudyante tayo ngayon. Ano ang nasa isip mo? Kailangan maka 100% ako. Yung mga college, kailangan maka-uno ako. Nung kami, panahon namin, nung tinanggal yung mga 98, kasi nade-depress yung mga laging may palakol, mga 74. Hindi pa ginawa 75, yung 74 talaga. No? Depressed. Wala, sabi nung Department of Education, wala na ang numero. Very good, excellent, outstanding, poor, fair. Yung poor, bagsak na yon. Yung fair, pasang-awa. Yung good, yun yung mga 80. Pagka 85 ka, very good na yun. Tapos, pag lagpas ka ng 90, excellent or outstanding. Kaya yung mga parents, pag nag-uwi yung report card yung mga bata, inahanap nila lagi yung E or O, outstanding, or E, excellent. Ayaw nila makakita ng F or hindi kaya ng P. No? Ay, bakit anak puro P? Yan. So, ibig sabihin, hindi ka yata nag-aaral, anak . Di ba? So, yun. Sa akin, puro puro talkative. Yun ang nakasulat sa akin. Yun ang unang tinitingnan ng tatay ko sa comments. Talkative ba? Tapos, yung fourth grading, oy, anak, hindi na talkative. Mischievous na. Ano yung mischievous, Papa? Masama pala lalo yun kaysa sa talkative. Okay, so yan po ang mga experience natin noon. This Pharisee was so proud of himself that even in his prayer, naapektuhan yung prayer niya . Sabi niya, Panginoon, salamat po, hindi ako kagaya ng iba. So, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon ng ganyang klaseng prayer. Iwasan natin yung ganyang klaseng prayer. Na kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Ang laging standard mo, Panginoon. Na hindi mo kayang abutin yun. You always fall short. Pero pag ang standard mo, yung iba, siyempre, tataas ka. Lalo na yung pinakamababa sa iba. Kagaya ng iba na Papa, first honor ako. Ilan ba kayo sa klase? 2. Dadalawa lang pala sila. Kaya siya yung first honor. Yung isa valedictorian. Ang buhay naman. Okay? So, minsan, pipiliin mo to be proud of yourself, babaan mo yung standard. But this, I believe, the Pharisee, alam niyo, ang isang Pharisee, mula bata pa yan, tinetraining na yan sa 10 Commandments, sa laws of God, sa rituals, sa mga the law of the Lord, the judgments of the Lord, the Psalms, at lahat ng mga dapat matutunan tungkol sa laws of Moses. Kaya excellent ang memory niyan. Excellent ang buhay niyan. Pag wala kang makikita dyan na kung Pharisee yan, ay isang napakalaking kabagsakan ng expectation kapag ang isang Pharisee or anak ng isang Pharisee ay nag-lag behind or nag-violate, nagkasala, nag-adultery. Nag-adultery, ano pa yung sinabi niya rito? Naging unjust, naging extortioner. Yan ay napakalaking
kasiraan hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. So, maaaring tayo ay sino sa atin ang nasasabi mo unjust or naging unjust ka, naging hindi ka parehas. Lumaban ka na hindi parehas. No, ikaw ay nanloko ng tao, kaya ka kumita ng pera. O hindi kaya ikaw ay nangikil. No? Gumawa ka ng paraan para kumita ng pera na hindi mo deserve sa pamamagitan ng pagkikil, pananakot. Pag di mo ako binigyan ng pera, expose ko itong pinakiingatan mo sikreto. Alam ko ang sikreto mo. Ayan, extortion. Or adulterer. No? May asawa na ay meron pang nililigawan. Yan, ingat kayo mga dalaga, ha? Madami nagtatanggal ng singsing pagka nakikita ng magandang babae. Tatago muna yung singsing. Ako talaga walang singsing. Kasi bawal sa electrician ang may singsing o kuryente. Sabi ng professor ko, sinunod ko yon. Kaya nung pagkakataas namin ng kasal, hindi ko na sinusuot yun kasi makukuryente daw ako. Kaya dahil nagkakamali na wala pa akong asawa. Kailangan sabihin. Oh. Pero yan ay minsan tinetake advantage nung mga gwaping. No? Sabihin magiging sweet sa'yo. Uy, kala niya wala ako asawa. Tuluyan ko kaya to. Patusin ko kaya to. Yan. Yung mga gwaping. So, itong Pharisee ay isa sa mga nag-iisip na siya ay mayroong achievement na hindi nakakaya ng iba. At isa pang sabi niya, achievement niya, nagfa-fasting siya at saka nagta-tithes. So minsan pagka nagta-tithes tayo, I believe lahat dito nagta-tithes. Tama? Amen? No. So pag member kayo ng church, you are giving your tithes, you're giving your offerings regularly, and that is a good way to live and walk with God. Pero it should not be considered an advantage over people who are not giving their tithes. Yun lang naman ang sinasabi ng Panginoon dito No? Kung nagtitithes ka, pasalamat ka sa Panginoon, meron kang kakayanan na magbigay. At meron kang willingness na magbigay. Huwag mong pasalamat sa Panginoon yung achievement mo. Pagkatapos, yung achievement mo, plus yung kasiraan ng iba na hindi nakakapag-tithes. Na iba na ang tingin mo. Hindi niya nagtatites. Ito. Ang katabi ko, hindi nagtatites to No, alam ko. Kasi, ilang beses ko pagka ina-announce na, okay, tayo po ay pwede na mag-forward, hindi yan pumupunta halata ko yan. Binilang ko yan. So, despising. Yun, ayaw ng Panginoon yun. No? So, the Pharisee recognized that the Lord God said, God, I thank thee. So, yung pagpapasalamat niya sa Panginoon, self-centered. God, I thank thee because I am not like other men. Diba? Pinapasalamatan mo ang Panginoon dahil sa nagawa mo na kabanalan. Hindi mo pinapasalamatan ng Panginoon dahil sa ibinigay niya sa iyong kabanalan. Sa ibinigay niya sa iyong abilidad. Alam, di ba? Nakikita niyo ba yung kaibahan? Pwede tayong magpasalamat sa Panginoon sa kabanalan na kanyang ibinigay.
Imputed. Hindi ka naman talaga banal kahit ano gawin mo Hindi ka magiging banal sa harap ng Diyos kahit ano pa ang gawin mo. Lalo-lalo na kung ang idea mo kapag ikaw ay nagta-tithes, nagfa-fasting, nag-abstain from evil, and doing good to others, kung yan ay ginagawa, habang ginagawa mo, ang iniisip mo, nakaka-gain ka ng points sa harap ng Diyos, iyan po mga kapatid ay isang malaking kasalanan. Kung sa tingin mo ay nagtatatalon ang Diyos, dahil iniisip mo, sapat at nakakatuwa dahil dalisay ang iyong puso. Anong sabi ng all have sinned and come Ibig sabihin, walang nakakashoot sa atin. Wala sa ating nakaka-perfect. Lahat tayo, zero, negative. Pero, kaya kailangan natin ay righteousness of Christ. Yun lang ang nagbibigay ng smile sa Panginoon Diyos. Tandaan po natin yan. Only the righteousness of Christ gives a smile in the face of God. Your own righteousness does not pass the grade. It is not going to the level of holiness that God wants for you to achieve. So, hindi tama na magpapasalamat ka sa Panginoon sa na-achieve mong kabanalan. Dahil kapos nga yun. And all your righteousness is as filthy rags. So, hindi mo pwedeng pagmalaki. Pero itong Pharisee, dahil mali ang kanya idea, ang mentalidad niya mali, akala niya, okay na okay siya sa Diyos. Kaya yun ang sabi ng Panginoon na ginawa niyang parable para ma-realize ng tao that that is not the way God is pleased. When you ask men if they're good, no, merong isang Way of the Master, no, pagka napanood niyo yun, Way of the Master video. Sabihin, do you consider yourself a good person? Na, mabuti ka ba? Mabuting tao ka ba? Oo naman. Di ba? Yun ang sagot lagi. Oo naman, mabuti ako. Paano mo sabing mabuti ka? O, tingnan nga natin. Nagsisinungaling ka ba? Minsan. O, di liar ka. Eh, kung liar ka, saan ka pupunta? Sa impyerno. O, di hindi ka mabuting tao. Liar ka eh. By your own admission. Di ba? Ikaw ba ay nangupit kahit kailan sa buhay mo? Nagkaroon ka na, halimbawa, sobrang sukle, hindi mo na sinole. Sino rito hindi nagsusoli ng sobrang sukle? Di ba? Pag nanakaw din yun eh. Technically. Kasi hindi sa'yo yun. Di ba? Sino rito ang nag-uuwi ng mga kubyertos ng restaurant o aeroplano? O yung mga kumot. Nag-hotel kayo, di ba? Nag-hotel kayo. Naisama nyo sa maleta yung kumot na binigay ng hotel. Yung sabon, pwede yun. Di ba? Pero yung towel, hindi kasama yun sa, binayaran mo sa hotel. Oh. So yung mga ganyan, maliliit na bagay. That is theft. And so, sasabihin mo, I am a good person. Eh, may ginawa ka bang ganon sa isang... Yung mga nag-uwi ng ballpen ng opisina,
Malapit na tamaan yung iba. Mga papel, mga isang rim, ganyan. 'Di ba? So, lahat tayo may ganyan eh. May guilty tayo. So, there is no one that doeth good, no not one. All of us have gone astray. So, walang good. And kung walang good, walang righteous, kailangan natin ng righteousness of Christ. At yung righteousness of Christ, pinapasa yan, hindi yan ina-achieve, hindi yan ina-earn. Kaya, yung self-conscious goodness, no? Self-righteousness, self-conscious goodness, thinking that you have achieved a higher grade in the kingdom because of your own works, and then you will thank God because you have done all of these things. Ang tawag natin yung self-centered thanksgiving, which is the Pharisee mentality. Self-centered thanksgiving. What's wrong with the self-centered thanksgiving? The Bible says in Matthew 5:20, "For I say unto you," Matthew 5:20, punta nyo. "I say unto you that except your righteousness exceed the righteousness of the scribe and Pharisee, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Sino raw ang makakapasok lamang sa langit? Yung maraming nagawa para sa Diyos. Maraming naialay, maraming kabutihan, maraming baon. Sino raw ang makakapasok? Maliban na lagpasan ninyo ang katwiran, ang kabanalan nung mga naglilingkod sa Diyos 24 hours. Kailangan lagpasan mo yon. Pag hindi mo nalagpasan yon, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. So, sino dito ang nakakalagpas? Kung may Catholic dito, sino sa inyo ang nakakalagpas na sa kabanalan ng Santo Papa? If you're a Catholic, yun ang sinasabi rito ng Matthew 5:20. Sabihin niyo yan sa inyong Catholic friends. Ang sabi po dito ng Panginoon, kailangan lagpasan mo ang kabanalan ng Santo Papa para ikaw makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang kuha natin? Pruweba natin. Ang Papa, pag namamatay, pinagpe-pray na sana siya ay magkaroon ng katahimikan sa kabilang buhay. At sana tanggapin siya ni Jesus sa kaharian niya. Pinagpe-pray. I expect all the faithful Catholics, all the world to pray for the soul of the Pope. Bakit may pagpe-pray kung diretso sa langit yon? Di ba? Kung nasa langit na yung Santo Papa, ba't mo ipagpe-pray pa? Para matulungan siyang pumasok sa langit. Ibig sabihin, even the magisterium, yung mga kardinal, hindi sure kung saan pumunta yung Pope. And ngayon, sabi ng Panginoon, Matthew 5:20, lagpasan mo yan, pasok ka sa langit. And that is impossible. Kung yung 24/7, walang ginawa kundi mag-pray, gumawa ng kabutihan, at magbigay ng abuloy, ay hindi pa enough. Di lalo na yung mabababang nilalang na may trabaho at nagkakasala araw-araw. Number 2, sabi ng James 2:10, ito matindi. James 2:10. No? For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point,
he is guilty of all. Oh. So, ano ang sasabihin mong, Father, I thank you because I am not like this man. No? Parang ang sinasabi ng Pariseo, wala akong mortal sin, puro venial sin lang. Maliliit lang ang kasalanan ko. Kaya pasado ako. Salamat, Panginoon, pasado ako sa iyong standard. Hindi kagaya ng iba dyan na bagsak sa standard mo. Ako, pasado. Thank you, Lord. Maling thank you, Lord. Maling basihan ng Pariseo. So, don't be like that Pharisee. Don't have that mentality. Sapagkat, ang sabi ni James 2, sa James 2:10, kapag buong buhay mo, kinig kayo. Kinig kayo dyan sa likod at sa harap. Kapag buong buhay mo ay tinupad mo ang buong kautusan ng Diyos, pagkatapos, one day in your life, bumagsak ka sa isa, guilty of all. Yun ang sinasabi ng isa sa mga tagasunod ni Kristo, James chapter 2 verse 10. You are guilty of all. So parang wala kang natupad kahit isa. Paano ka makakapasa ngayon sa sarili mong standard, sarili mong effort? Wala. Ito pa isa. Last. No? Mark chapter 12 verse 30. Mark chapter 12, verse 30. Anong sabi? And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. Sino ang kayang tumupad dito? Taas kamay. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Bawat tibok ng puso mo, God. Sino ang ganun umibig sa Diyos? Diba? Nanligaw ka lang, sabi mo, ikaw ang tinitibok ng puso ko. Bagsak ka na. Doon sa standard, no? Na iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ibig sabihin, constant, 24 hours, bawat tibok ng puso mo, Diyos. All thy heart. All thy soul. No? Buong kaluluwa mo. Ang minamahal, ang iniisip ay ang Panginoon. All thy mind. Yung buong pag-iisip mo. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, laman ka ng isip ko eh. Kahit ako'y pumikit, ikaw pa din ang iniisip ko. Idolatry na pala yun. Kasi sabi ng Bible, all thy mind sa Diyos. Di wala nang pag-ibig sa tao. Wala nang pag-ibig sa asawa para puro sa Diyos na. Hindi na pwede romantic. Panay pa naman yung isa nating kapatid dito na romantic mag-post. No? Iniisip niya yung kanyang sweetheart. Ako din, romantic. Pero sabi ng Bible, all thy heart, all thy soul, all thy mind. Tapos, all thy strength. Lahat ng lakas mo, ubusin mo para sa Diyos lamang. That is the first commandment. Sino ang nakatupad? Sino ang kaya? Wala. Lahat tayo bagsak. Kaya hindi tayo pwedeng magpasalamat sa Diyos sa achievement natin na nakatupad tayo sa first and greatest commandment. Nagkaroon tayo ng 100% unfailing righteousness at nagkaroon tayo ng exceeding high righteousness which exceed the righteousness of the scribes and Pharisees. You cannot have that kind of achievement. And therefore, you cannot thank God for having a righteousness acceptable unto God. Kaya, anong gagawin natin?
we must have the righteousness of Christ. Philippians 3:9. Philippians 3:9. Ang sabi ni Paul, I must be found in Him, not having mine own righteousness. Ang kailangan ko ay hindi yung aking sariling achievement, yung sa aking sariling kabanalan. Sana po, O Diyos, ay hindi ako magmalaki sa aking sariling kabanalan. Ano ang ipagmamalaki ni Paul? The righteousness which is not of the law, but that which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God. And that is called alien righteousness. Pinasa sa iyo yan. Sino sa atin ang meron ng righteousness from Christ? Pinasa sa iyo, hindi mo na-achieve. Ikaw ay ligtas. Sa pamamagitan ng pagsampalataya mo kay Kristo, pananampalataya mo sa Kanya, pagtiwala mo kay Kristo, hindi sa sarili mo. Yung katwiran ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo, ay ipinapasa sa iyo, inirereto sa iyo, ina-account sa iyo. Hindi sa iyo yon. Pero nilalagay yon sa account mo. Kaya ikaw ay pasado. Hindi dahil sa gawa mo. Hindi sa kagagawan mo. Sa kagagawan ni Kristo. That is the only way to be saved. And I do hope na lahat tayo ay naintindihan yan. Very important. Tanong mo sarili mo, do I have the righteousness of Christ? Pag di pa rin naintindihan, keep it in your mind until you understand. Panginoon Diyos, I want to understand. Ano ba yung sinasabi ni Pastor na righteousness of Christ na ipinapasa, inirereto, nilalagay sa account ko, pero hindi akin. Ano ba yun? Kasi gusto ko maligtas. At hindi mo aangkinin ang kabaitan para sa paraan mo para maligtas ka. That is the only way. After that, mga kapatid, pagka ikaw may righteousness na ni Kristo, pwede ka nang magpasalamat sa Panginoon na ikaw ay nakakapag-tithes, nakakapag-fasting, nakaka-attend ng church, nakakapag-pray, umiiwas sa kasalanan, at nagbibigay ng kabaitan sa kapwa-tao. That is the perfect time. Hindi natin sinasabing, huwag kang magpapasalamat sa Diyos kung nagagawa mo ang mga bagay na ito. May time yan. Kailangan, meron ka munang righteousness ni Kristo. After that, walking with God. You have to have these things manifest in your life. No? At pag nakapag-participate ka sa ministry, purihin mo ang Panginoon. Panginoon, salamat. Diba? Salamat, Panginoon. At binigay mo ako ng mind para kayanin ko tong ministry na to. No? Pero wag mo sabihin na, Panginoon, salamat. At binigyan mo ako ng kakayanan para may ministry ako sa church na ito. Hindi kagaya nito. Wala man lang ministry. Huwag mong ko-compare yun. Babagsak ulit yun sa zero eh. Diba? Tumigil ka na raw, period. Diba? Panginoon, salamat. Meron akong ministry. Nakakaawit ako sa iyo, Panginoon. Salamat po. This is something which is from you. And it's not. Diba? Isang example, pumasok lang sa isip ko kanina. Ang ganda nung special number nung De La Cruz Sisters. No? Ang ganda. I believe they practiced hard for the glory of God. Diba? Ngayon, ang isang self-serving minister, how do you make it
about yourself, imbis na about them. Mabuti na lang, in-invite ko si Brother Jess. Kung hindi ko in-invite si Brother Jess, hindi ko mantayan dito ng maganda. Pasalamatan niyo ako. Di ba? Yun ay self-centered. Oh. At pagka ikaw ay hibang na pastor, yun ang pupuntahan ng isip mo. Laging ikaw ang may credit. Laging ikaw ang may achievement. At yung achievement nila dahil sa'yo. No? So let's be careful with giving credit to ourselves and despising others who are non-performers. So, mga kapatid, I hope that we understand this. So, etong ano nangyari sa publican? He came home justified. Ano nangyari doon sa Pharisee? He came home not justified. Bakit? Because he justified himself. Samantalang yung publican, he said, I am nothing. Hindi man lang siya makatingin sa langit. Yun ang tunay na sinner's prayer. Na, Panginoon, be merciful to me. I am a sinner. That is the sinner's prayer. And I hope magkaroon tayo ng ganyang attitude, the publican attitude. Mahingi lagi ng mercy because we are always sinners. We are always sinful. And we want to have the justification from God and not from our own heart. Because then we will be rejected. He who exalted himself shall be abased. Let's all stand.